Welcome back sa Ching's Kitchen. Sa pagpapatuloy ng ating Noche Buena series, ngayong araw gagawa naman tayo ng homemade ham. Kaya tara, simulan na natin. So, bali meron tayo ditong 3 kilong pigi ng baboy. Ang ham nanggagaling talaga dun sa pigi ng baboy, dun sa pata sa likod. So, yun yung gagamitin natin. So, 3 kilo to. Una nating gagawin, gagawa lang tayo ng curing solution. So, bali ang curing solution, ito yung combination ng asin, asukal, tsaka curing salt. So, sa every kilo ng karne, gagamit tayo ng 90 grams na asin, 60 grams na asukal, 9 grams na curing salt. Itong pink na asin nito, hindi ito yung pink Himalayan salt ha, iba yun, magkaiba. So, ito, tinatawag ding Prague powder. Ginagamit ito pang cure ng mga karne. Bacon, sa may homemade luncheon meat, tsaka sa mga ham. So, 9 grams yung gagamitin natin. Tapos ito, mabibili nyo to sa mga palengke, tsaka sa groceries. Tapos kung wala rin kayong makita, maraming nagtitinda nito sa Lazada. Okay na yung curing mixture natin para sa 3 kilo. Mimix lang natin na thoroughly. Optional ingredients, kung gusto nyo may additional flavor, magdadagdag tayo ng black pepper. Pero ito, wala nang sukat-sukat. Tansya-tansya na lang to. Katapos, gagamit tayo ng garlic powder. So, medyo namumuna yung mga garlic powder ko. Then, mix lang natin. Pagyari natin haluin yung curing solution natin, ang gagawin naman natin, ikakalat lang natin to as rub dito sa karne. Bali, huwag kayong mag-alala kung marami yung rub natin kasi sobrang laki ng slab ng karne na to, hindi siya aalat. Then siguraduhin lang natin lahat ng parte ng karne merong rub. Ang susunod natin gagawin, itatali natin tong mga karne para i-shape natin siya sa ham o para maging pabilog yung itsura niya. Pagkatapos natin siyang itali ng mahigpit, so ito na, naka-shape na siya. Gagawin naman natin, ilalagay natin siya sa bag. So any kind of bag pwede, ziplock, vacuum sealer, o kaya ordinary plastic, okay lang din naman. Importante, nakasil yung karne. Tapos kung napapansin nyo, nagtubig yung karne, it means lang gumagana yung asin, nagdo-draw out ng moisture doon sa karne. So itong pinagkatasan, ibabalik din natin sa supot. After natin siyang i-secure sa bag, ilalagay naman natin siya sa fridge para i-cure. I-cure natin to mga 5 araw hanggang 8 araw. Ang computation ng pag-cure ay 1 inch ng karne is equal to 1 day. So para hindi na rin tayo maghirapan, gawin na lang natin minimum 5 days. So balikan natin after 5 days, then magpuproceed tayo sa susunod na step. So, after 5 days nating makure yung hamon, ang una nating gagawin dito, babanlawan natin ng tubig. Yung nilagay nating mga pampalasa dito, tapos na yung purpose niya, kaya babanlawan natin siya ngayon. Pagkatapos natin siyang banlawan, isasalang naman natin siya. Papakuluan natin. So, meron na tayo ditong naka-reading pot na may tubig. So, lalagay na natin yung ham. Then pagkatapos, lalagyan natin siya ng mga pampalasa. Lalagyan natin siya ng carrots. Lalagay din tayo ng sibuyas, celery, onion leeks. Lalagay din tayo ng black peppercorn, tsaka bay leaf. Then isasalang lang natin to hanggang maluto yung ham. Approximately mga 1 hanggat 1.5 oras. Depende sa laki ng ham na ginamit nyo. Habang niluluto natin yung ham, gagawa naman tayo ng mabilisang honey glaze. So, magsisimula tayo sa asukal. Mga 1 cup na asukal. Tapos, gagamit tayo ng mango juice. Pero kahit anong juice naman na gusto nyo, pwede. Pineapple o kaya orange, pwede yun. Then, gagamit din tayo ng honey. Mga kalahating cup na honey.
At para mag-amoy Christmas, gagamit tayo ng cinnamon powder. So mga 2 kutsarang cinnamon. Tapos isasalang lang natin sa mahinang apoy hanggang sa lumapot siya. So kapag na-reduce na natin ng kalahati yung glaze, pwede na natin patayin yung apoy, then isa-set aside natin para mamaya natin gamitin. So kapag fully cook na yung karne natin, aahunin mo lang muna natin siya, then papalamigin natin. So kapag malamig na, tatanggalin lang natin yung mga tali. Tapos, tatanggalin din natin yung balat. So, dahan-dahan lang. Bali, ititira natin yung mga taba. Then, kapag naalis na natin lahat ng taba, ang gagawin naman natin, i-score natin siya. Lalagyan natin ng pa-diamond pattern. So, gentle lang. Siguraduhin natin hindi tayo aabot dun sa laman. Gagamit tayo ng cloves. Itong cloves, nagbibigay din to ng bango. Tapos at the same time, design din siya dun sa ham. So itutusok lang natin. After natin ilagay yung mga cloves, ganito na yung itsura niya. Para na siyang pinya. Pero kung ayaw nyo naman maglagay ng cloves, okay lang din naman, walang problema. Then pagkatapos, ililipat natin siya sa baking tray. So, naglagay ako dito ng aluminum foil para hindi mahirap maglinis. After natin ilagay sa baking tray, lalagyan naman natin ng glaze. So, kalahati lang muna nung ginawa natin. So, siguraduhin lang natin lahat ng parte ng ham merong glaze. Para pag nag-caramelize siya sa loob ng oven, maganda yung kalalabasan ng itsura niya. Pagkatapos, i-bake lang natin sa 200 degree oven sa loob muna ng 15 minutes. So after 15 minutes sa oven, ilalagay na natin yung natitira pang glaze. Pagkatapos, ibabalik lang uli natin. Then after nyo ma-bake ng another 15 minutes, so ibe-base natin regularly. Siguro every 10 minutes, ibe-base natin para hindi ma-dry out yung ibabaw. So pagkalipas ng 1 oras sa oven, maaari na natin tong hanguin. So ready na ang ating glazed ham. So ire-rest lang natin, then i-slice natin pamaya-maya. So pagkatapos nating i-rest yung karne, ang gagawin natin, i-carve natin siya o i-slice. So i-slice natin siya ng medyo makapal. Pagkatapos, i-drizzle natin siya ng glaze. At ito na ang ating nagawang homemade honey glazed ham na pwede nating ipanghanda ngayong darating na Kapaskuhan. Kaya kung may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang video na to, magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload.